Meron hong ginawang live guys, itong si former spokesperson Harry Roque, na siyang pumukaw sa atensyon ng mga mamamayang Pilipino. Ang usapin na to guys ay tungkol sa napipintong pagpasok ng ICC, kung bakit daw ho pinayagan di umano ng ating Pangulo ang pagpasok dito sa ICC, bakit daw biglang nagbago ang ihip ng hangin na bigla ang pinapasok daw ho ni Pangulong PBBM ang ICC sa bansang Pilipinas para mag-imbestiga. Nakakatawang isipin guys, pero yung source niya is coming from the Marites. Meron daw siyang bugwit, o imagine that, lawyer ka, pero gumagamit ka ng according to my source, according to my bugwit. Diba? Ang pangit pakinggan, lawyer ka, pero ganyan ho yung pananalita mo. But anyway, pakinggan nyo to guys. Ito kasi yun eh. Ito yun guys, yung live ni former spokesperson Harry Roque. So, 30 minutes to, pero meron siyang video na kinat sa 7 minutes. At kinuha ko lang guys yung pinakamahalaga, which is yung 3 minutes parts. Anyway, ito yung video guys. Talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubwit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. Ito po ang narinig ko sa bubwit ko ha. Iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil dun sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero, ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM, di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend, bali for a total of 36 years, 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang pinabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Okay, narinig naman, no? Klarong-klaro. According sa kanyang budwit. So, ganito guys, sa madaling sabi. Meron daw hong nakausap na bubwit, source, si Harry Roque, na meron daw hong kinakausap si former President
Rodrigo Roa Duterte ng mga former officials ng military. And yung mga former officials ng military na yun, meron doon sa kanila guys na nagsumbong kay Pangulong PBBM na meron hong binubuong destabilization plot itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban kay Pangulong PBBM. Alam nyo guys, para sa akin, hindi malabo naman na totoo yung sinasabi ng mga former military officials na yun. Kasi itong si Harry Roque, wala naman siya dun eh. Nakikichismis lang din naman siya. Yung mga former military officials na nakausap po ni former President Rodrigo Roa Duterte na nagsumbong dito kay Pangulong PBBM na bumubuo ng destabilization ay baka nga totoo. Kasi itong mga former military ang nakausap ni Pangulong Duterte na nagsumbong dito kay Pangulong PBBM, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagsumbong dito kay Pangulong PBBM. Right? Kasi ikaw, wala ka naman doon. Paano mo nasabi na hindi yun yung napag-usapan nila? At saka ni sinasabi mo, hindi niya magagawang lumabag sa batas dahil abogado siya. Naglulukuhan ba tayo dito? Bakit? Sa tingin mo lahat ng abogado santito-santita? Na walang ginagawang kasalanan? Oh my God, Harry Roque. Kasi guys, para naman tayo naglolokohan dito. Ito pakinggan mo kasi nanggaling na din mismo sa sarili mong bibig. Tingnan mo, yan yung sinasabi ko guys, na minsan nahuhuli ang isda sa bunganga. Pakinggan nyo guys itong part na to. Ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRT. Ito po, ang narinig ko sa bubwit ko bubwit niya. Iwan po itong aking bubwit. A1 daw guys, itong kanyang bubwit. So, legitimate source. Itong si Harry Roque gumagaya din kay Celis eh. 'Di ba? Na according to my source. Pero pag tinanong sino yung source mo, hindi din sinasabi. So, marites na din itong si Harry Roque. Hindi ka lawyer, nagmamarites ka. Same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. O yan, malinaw. Malinaw sa pagkakasabi ni Harry Roque according sa kanyang bubwit na itong mga nakakausap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga former military officials, yung iba doon nagsumbong kay Pangulong PBBM na ang sabi ito daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay bumubuo ng destabilization plot, which is it makes sense guys kasi may tambalos-los issue, confidential issues. Diba? So, hindi malabo na totoo yung sinabi na itong mga former official na to na nagsumbong dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi wala naman tayo dun eh. Diba? Wala naman tayo dun. At according din mismo sa sinabi ni Harry Roque, according sa kanyang source, na itong mga nagsumbong na to galing dito kay Digong na nakipag-meeting na ang sabi bumubuo ng destabilization plot. Tingnan mo, loko ka. Gagawa ka na nga lang ng eksenang ganap. Tingnan mo, nahuli ka pa. Diba? Kasi guys, which just makes sense. Diba? O kaya nawalan din ng gana yan si Pangulong PBBM sa confidential fund ni VP Sara. Abay, dapat lang. At saka guys, ginagawa lang din naman ng ating Pangulo yung kanyang trabaho. Kasi, karapatan din naman ng mga biktima kahit papaano na makamit ang hustisyang ginugusto nila. Diba? Biktima ka, hindi nyo napifeel yung pain nila. Kasi nga, mga blue corner sila. Kayo above the level, kayo mayayaman kayo. Sila labandera, tricycle driver, pedicab driver. Diba? Paano nila makakamit ang hustisya? Wala silang pera. Kaya kailangan ng ICC sa bansang Pilipinas. Ginagawa lamang ko ng Pangulo ang kanyang trabaho. So, gagawin mo pang dahilan na nakarinig si Pangulong PBBM ng destabilization plot para ipagpatuloy itong ICC.
Ha? Ganon ba? Pero kung sakali naman na totoo yun, na sa source na sinasabi mo, abay, hindi rin malabo. Diba? Hindi naman magiging ganyan yan si Pangulong PBBM kung hindi nyo kinakalaban yan. Anyway, literal natukmul tong ano na to eh. Si Harry Roque na to eh. Tingnan nyo, sa kanyang kabubuhan, ano nangyari sa kanya. Nagmukha talaga siyang, siya yung sumabit dito. Siya yung sumabit dito. Hay nako. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit taka sa ating panibagong video.